Salamat po, Sister Vina and family. Ayan, napaka gandang simula po sa atin pong isang buong linggo. Ayan, talaga grabe po ang flow. Salamat po at patuloy pa po kayong gamitin at patuloy na marami pa po ang mabless. Ayan, sa napaka-talented po na family nyo. Ayan, amen. Glory to God. At syempre po sa bawat isa po sa buhay po ni Sister Robilyn, sa pagpe-presider, salamat po sa buhay mo. Ano po? At sa lahat po ng mga mananalangin, ayan, at yung iba pa po na nagbigay ng pasasalamat at testimony, maraming salamat po sa buhay nyo. Ayan, tayo po ngayon ay darako na po muli sa atin pong kapahayagan po ng salita ng Diyos, and salamat po sa bawat isa na muli po ay naririyan po ang desire ng puso at nawa po ay pagtulong-tulungan natin nabulayin po ang salita ng Diyos. Kasi sa totoo lang po, ako po ngayon ay hinang-hina at nanginginig. Wala pa po akong kain sa dami po ng aking ginawa sa maghapon. Ang huli kong kain siguro po is salamat, glory to God. Kasi kagagaling ko rin lang, bababa ko rin lang po sa amin pong gawain sa church. Meron po kaming 21 days prayer and fasting. Ayan, glory to God. Tayo po ay manalangin po muna. Ayan, hallelujah Lord. We praise you, Panginoon Lord God. Salamat, Ama, sa biyaya ng buhay. All glory belongs to you alone, Panginoon. Salamat po sa akin pong mga kapatid na naririto, Lord. Sama-sama po kami, Lord God, na nagpapakumbaba at ina-admit na wala nga po kami magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo, Ama. Maraming salamat po, Lord God, sa iyong mga salita, Panginoon, simula po sa chapter Mateo 24, verse 21 to 28. Sa pamamagitan po nito, Lord God, ay meron po kami mapagbubulay-bulayan, Lord God, at ikaw nga po, Panginoon Lord, ang patuloy na maitaas. At itago mo lang po ako sa iyong likuran. Panginoon, Holy Spirit, ikaw ang maging guro. At let the leading, the guidance ng iyong power, banal na Espiritu ang mag-flow sa amin pong kalagitnaan. Patuloy, Lord God, na iparanas mo, katagpuin mo, Panginoon, Lord God, ang pangangailangan ng bawat isa. Higit sa lahat, Panginoon, Lord God, ang estado po, Panginoon, at sitwasyon po, Panginoon, Lord God, ng amin po mga espiritual. Ikaw ang nakakakita ng lahat ng ito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Nawa, Panginoon, Lord God, ay patuloy na maranasan namin, Panginoon, Lord God, ang pagsama mo, ang comfort, Panginoon Lord, at ang lahat nga po, Ama, ay mapapagpala ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po. All glory belongs to you alone. In Jesus' name, amen and amen. Ayan. Medyo ako po ay talagang glory to God. Sige po, tayo po ay magbasa ng salita po ng Diyos. Simula po sa Mateo 24, verse 21 to 28. Ayan po. Basahin ko po Sabi po dito, sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. 22. At kung hindi, pinaikli ng Diyos ang mga araw na iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ng Diyos ang mga araw na iyon. 23. Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala. Sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw. Kung maaari, maging ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sabihin naman nilang, naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Kung nasaan ang bangkay, naroon nagkakatipon ang mga buwetre. Amen. Glory to God. Ayan. At ito pong teksto po na ito ay pinamagatan ko po itong
The Great Tribulation and Christ's Protection. Ayan. Ang dakilang kapighatian at ang pag-iingat ni Kristo. Amen. So, ito pong buong Mateo 24, ito po ay bahagi po ng tinatawag na Olivet Discourse. Ano po? Ang mahabang pagtuturo ni Jesus tungkol sa mga huling araw. Yun po yun. So ano po ba pag sinabi pong Olivet Discourse? Para po alam natin na ito po palang Mateo 24 ay tinatawag na Olivet Discourse po. Ito po ang tawag sa mahabang pagtuturo mismo po ni Jesus tungkol po sa mga huling araw, kanyang muling pagdating at katapusan po ng panahon. Tinawag niya itong Olivet dahil ito po ay itinuro ni Jesus sa Mount of Olives, yung bundok po ng mga olibo. So dito po sa Mateo na ito, makikita po ang pagtuturong ito sa yung tungkol po dun sa pagtuturo niya sa bundok ng olibo po. Makikita po ito sa Matthew 24 hanggang 25, and then sa Mark 13, chapter 13, and then sa Luke chapter 21. So, ang background po nito, pagkatapos pong magsalita si Jesus, ano po, tungkol sa pagkawasak ng templo sa Jerusalem, yan po ay mga napag-aralan natin, ito po ay yung time na nagtanong po ang kanyang mga alagad. At mababasa po natin yan, sakop po ito ng Mateo 24, nasa verse 3 po. Ang sabi po doon, Mateo 24 verse 3, ang sabi po, habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? So bilang tugon nga po, ibinigay po ni Jesus ang tinatawag nating Olivet Discourse na kung saan makikita po natin dito yung mahabang pagtuturo po ng Panginoon. At ang pangunahing tema po nito ay una, meron pong mga tanda ng huling araw. Ano po? Yan po yung mga digmaan, taggutom, lindol, pag-uusig. Pangalawa po, ang tanda po ng pagtuturong ito ay yung paglagana po ng mga bulaang propeta at bulaang Kristo. Yung mga huwad po na binasa ko po kanina. Ano po? At ang pangatlo po, ang dakilang kapighatian, at ito po yung itatakel natin ngayon, which is I entitled The Great Tribulation and Christ's Protection. And then sa mga susunod pong mga Monday, ano po na darating, yun po naman po yung itatakel na ang muling pagdating ni Kristo. And then sa kahuli-hulihan po ng chapter 24, naroroon po yung paghahanda at pagiging handa ng mga mananampalataya. So ito pong Olivet Discourse na ito ay ang prophetic na pagtuturo po ni Jesus sa bundok po ng mga olibo tungkol po sa mga pangyayari bago po ang kanyang muling pagdating at ang katapusan po ng panahon. Amen. So dako po tayo sa yan. Yun lang po ay short background po kung ano ba ang nakapaloob sa Mateo 24. Ano po. At ito nga po yung mahabang pagtuturo. Sinagot po niya yung mga tanong ng mga alagad tungkol sa pagkawasak ng templo, mga tanda ng kanyang pagparito at katapusan po ng panahon. Sa talatang ito po, madadaanan po natin from verse 21 hanggang 28 po. Ano po ang binigyan diin dito ni Jesus? So makikita po natin dito, binigyang diin po ni Jesus ang 5 bagay po dito. Unang-una po, may dakilang kapighatian na darating. Yan po yung binigyang diin ni Jesus. From verse 21 to 28 po. Pangalawa po, ang binigyang diin ni Jesus ay, ang Diyos ay may awa kahit sa panahon ng paghihirap. Amen. So pangatlo po, na ating pong pag-uusapan ay, mag-ingat sa mga bulaang propeta or bulaang Kristo. Amen. Pang-apat po, ang ating pong itatakel din ay, hindi lihim ang pagbabalik ni Kristo. Amen. And panglima po ay, ang paghatol ng Diyos ay tiyak. Amen. Sige, dako po tayo sa unang puntos po natin, mga kapatid. Ang unang puntos po natin, mababasa po natin sa verse 21. Sabi po dito, sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Ayan. May dakilang kapighatian na darating. Yan po yung gustong ipahiwatig po sa atin sa verse 21.
Sa ibang translation, magkakaroon ng malaking kapighatian po ang nakalagay. Ang salitang Griego po dito na ginamit, napakalalim. Kapighatian. Amen. Kapighatian. Na ang ibig sabihin po niyan sa Greek word ay hindi ko alam kung paano siya bibigkasin, tilepsis. Ayan. Na nangangahulugang matinding pagdurusa, pag-uusig at kagipitan. So yung kapighatian ay maihahalin tulad po at nangangahulugan sa tatlong bagay: matinding pagdurusa, pag-uusig at kagipitan. Hindi po ito ordinaryong paghihirap lamang. Dahil dito sinabi talagang hindi pa nararanasan at hindi na muling mararanasan. Grabe po itong kapighatian na ito. Ano po? So inilalarawan ito ni Jesus bilang walang kapantay sa buong kasaysayan. Amen. Pero bago po ito dumating at bago po ito ilarawan ni Jesus na walang kapantay sa buong kasaysayan at hindi na daw po ito mararanasan pa kailanman at walang kapantay na kapighatian ito, ito po ay po sa Daniel chapter 12 verse 1. Basahin ko lang po ha. Masyado po bang malakas yung boses ko? Daniel chapter 12 verse 1. Ayan. Ang sabi po dito, sa panahong iyon, darating ang dakilang anghel na si Miguel, ang makapangyarihang pinuno at tagapagtanggol ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Nakalagay po doon. So dito po, kapag may, di ba, kapag may mga bagyong dumarating, ang mga tao po usually is talagang nagpe-prepare yan. I-a-announce sa TV, ibabalita. At syempre, ang pinakang unang gagawin ng tao is mag-prepare siya ng mga pagkain, mga tubig, even po yung atin pong mga tahanan ay meron pa nga na malapit na ang bagyo, talagang sa kanila nire-refer ang mga bubungan nila po. Pero sinabi ni Jesus na may spiritual na bagyo na darating. Spiritual po dito ang tinutukoy ng Panginoon na darating na mabigat kaysa anumang nararanasan ng mundo. Kaysa anumang naranasan ng mundo. So, ang mensahe po ay hindi upang tayo ay matakot. Amen. Ang gusto pong i-emphasize dito ng ating pong Panginoon ay upang maging handa po tayo. Ang tunay na pananampalataya po ay nasusubok sa panahon ng kapighatian. Amen. Kaya po ito, syempre, pag atin pong pag-aaralan, doon pa lang po sa kung paano i-describe kung gaano kapighati, kung gaano pagdurusa ang mararanasan. Grabe po talagang kapag hindi ka po humahawak sa iyong pananampalataya, talagang matatakot ka po ngayon pa lang. Dahil ang sabi doon, matinding kapighati ang hindi pa nararanasan mula nang likhain ang sanlibutan. So pero salamat sa Panginoon dahil tayo po ang mga mananampalataya naroroon po na alam natin na ang inihahanda dapat natin ay atin po mga spiritual. Amen. So pangalawa po, sabi po sa verse 22, at kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ng Diyos ang mga araw na iyon. So ibig sabihin po, ipinapakita po dito ang sovereignty ng Panginoon. That He is a God of control. Siya lang po ang may control ng lahat. Siya po ang makapangyarihan. Imaginein mo po, yung mga paghihirap at pagdurusang gustong i-emphasize dito, siguro mas higit pa, kung atin pong mararanasan, siguro mas higit pa dito, walang kayang mag-describe, po. Pero, naandun yung ipinapakita po na yung sovereignty po ng atin pong Panginoon. Kasi imaginein mo, kaya po niyang paikliin Amen? Hindi kontrolado, ibig sabihin, ang lahat na mangyayari, ang lahat po ng kapighatian, ng mga pagdurusa,
Hindi kontrolado ng kasamaan ang kasaysayan. Ang Diyos pa rin po ang nagtatakda ng hangganan ng paghihirap po. So ang salita po ditong pinaikli ay nagpapakita po na ng aktibong pakikialam ng Diyos para sa kapakanan ng kanyang mga hinirang. Dito po pala natin mararanasan kung gaano ka-active ang Panginoon na siya po ay nagki-care po sa lahat ng kanyang mga hinirang. Kasi sabi po niya sa verse 22, ah, ah, paiikliin ng Diyos ang mga araw na iyon, alang-alang po sa kanyang mga hinirang. At wala pong ibang may kakayanang gawin yun, kundi po ang atin lang pong Panginoong Jesus. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, hindi niya ipahihintulot na kayo tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Amen. Tulad ng 'di ba kapag may sakit ka, 'di ba? At lumapit ka sa isang doktor, nililimitahan ng doktor yung doses ng iyong gamot kapag hindi mo kaya eh. 'Di ba naka-encounter na ba kayo na niresetahan ka pero iba ang epekto sa iyo? Parang ang epekto sa iyo is parang lalo kang lumalala, 'di ba? Parang lalong may sumasakit sa iyo, parang lalong may nahihilo ka. Kaya ang tendency mo ngayon is bumalik doon at ang gagawin naman ng doktor na yon ay magrereseta siya ng panibago na kung saan ay kakayanin ng iyong katawan kung paano magre-response yung katawan mo dun sa gamot na yon. So dito po, ipinapakita dito na kayang limitahan ng Diyos ang kapighatian para po sa kanyang mga hinirang. Kapag po tayo dumaraan sa pagsubok, tandaan po natin mga kapatid, may hangganan po ang ating paghihirap. Ngunit walang hanggan at walang hanggan din po ang katapatan ng Diyos. Ano po? Walang paghihirap na hindi natapos. Ang lahat ng bagyo po, hindi po yan nananatili ng isang buong taon. Amen. At ang lahat po ng atin pong pagsubok ay ine-encourage po tayo na tayo pong mga mananampalataya ay daanan lang po natin. Sabi nga, huwag po nating tatambayan. Dapat naroroon pa rin po yung atin pong pananampalataya na kayang paikliin ng Panginoon ang atin pong mga pinagdaraanan. I do believe po na ang lahat po ng narinito ay meron pong mga matitinding pinagdaraanan. Siguro nga po ay yung iba ay medyo matagal-tagal na pinagdaraanan niya. Pero sabi doon, ang Diyos po ay tapat. Walang hanggan po ang katapatan ng Diyos. Kahit na po bumilang pa tayo ng ilang taon. Amen. Ang isa po sa attribute at character ng Panginoon is God is faithful. Amen. Hindi siya papahayag na hindi mo mararanasan ang katapatan niya sa buhay mo. Kaya sa panahon po na tayo po ay may mga pagsubok, lagi lang po nating tandaan that God is in control. Siya pa rin po ang may control niyan. Minsan nga kapag sa dami ng atin po pinagdaraanan, kapag naranasan mo yung katapatan at yung sovereignty ng Panginoon, masasabi mo na lang parang nagdahilan lang ang lahat. Amen? Parang nagdahilan lang ang lahat. At doon po talagang mag-glorify po ang Panginoon sa pamamagitan po ng atin pong mga minsan talaga pagdurusa, pagtitiis, minsan kakulangan, ano po. Pero dahil sa alam mo na meron kang Diyos na siya ang may kontrol ng lahat, hindi niya ipahihintulot yan na bawian ka ng buhay, na hindi mo naranasan ang kanyang katapatan. Sa lahat po ng atin pong mga problema, ang Diyos po palagi ay may sagot. Amen. Mauubusan tayo ng solusyon mga tao, pero ang Diyos hindi po siya mauubusan ng kasagutan sa atin pong pinagdaraanan. Damihan man natin ang atin pong magkaroon man tayo ng plan A, plan B, kahit pagawin natin yung plan Z, hindi pa rin po niyan matutumbasan kung ano ang kaparaanan po ng atin pong Panginoon. Kaya sa panahon po na tayo po ay alam niyo po, minsan kasi, kapag po ninanamnam natin ang problema natin, akala po natin, ay yun na yung pinakamatinding problema na atin pong pinagdaraanan. Pero, kapag pala imumulat mo at lalawakan mo, yung iyong paningin
at maiiba yung perspective mo, yung pananaw mo sa buhay, sa ginagawa ng Panginoon. Kapag may nakausap ka, mas matindi na po pala yung pinagdaraanan mo at niwala sa kalingkingan pala ang pinagdaraanan mo. Lagi lang po nating tatandaan na may isang Diyos sa itaas na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya niyang sagutin ang lahat-lahat ng atin pong mga pagdurusa, kapighatian, dahil ang lahat ng paghihirap po natin may hangganan po yan. Pero ang katapatan ng Diyos, wala pong hangganan. Amen? Pangatlo po ay sabi po sa verse 23 to 26, ang sabi po doon, 23 to 26. Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala. Sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghang upang iligaw. Kung maaari, maging ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sabihin naman nilang naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Ayan. Sabi po dito sa verse 23 hanggang 26 ay, mag-ingat po sa mga bulaang propeta at mga bulaang Kristo. Amen. Yung sinasabi po dito na narito ang Kristo, huwag kayong maniwala. Paulit-ulit po yung babala ni Jesus laban po sa panlilinlang. At totoo po yan. Nararanasan na po natin yan ngayong mga panahong ito. Minsan, hindi na natin alam kung ano yung atin pong paniniwalaan. At alam niyo po ba na sa atin pong mga pinapaniwalaan, sa lahat po ng ating maririnig, pwedeng sa isang iglap na kawin po ng kaaway, yung katotohanan na hinahawakan mo sa pamamagitan lamang po ng pakikinig sa iba. Marami pong pwedeng gawin ang kaaway para po tayo ay linlangin. Kaya nga po dito, paulit-ulit na sinabi yung babala na huwag po tayong maniniwala. At sa panahon po ng kaguluhan, talaga pong maraming huwad na tagapagligtas ang lilitaw. Ang mga bulaang Kristo po ay hindi lamang po yan yung mga taong nagsasabing sila ang Mesiyas, kundi anumang sistemang pumapalit kay Kristo bilang pag-asa ng tao, yan po ay patungkol sa mga huwad na propeta at huwad na Kristo. Ano man po yung mga ginagawa, even hindi po, sabi nga, walang perfect church, Pero tayo po na mga mananampalataya, dapat po bit lagi po natin ang katotohanan. Na ang bawat naririnig natin ay dapat patungkol sa Panginoong Hesus. Kapag po yan ay pinapaltanan ng ibang katuruan, andyan na po na parang ang tunog po is tama, parang tama, parang maganda, pero ang totoo po is hindi po siya nakabase sa katotohanan ng salita po ng Diyos. Amen. Kaya nga po tayo dapat nagiging hindi lamang tayo tagapakinig para po hindi po tayo agad maligaw. Doon din po dapat yung sound mind natin. Yung ating pong mga effort na tayo po ay mag-aral at matuto. Saliksikin po natin ang salita ng Diyos. Sabi po sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 9 to 10. Wait lang po. 2 Thessalonica. Ayan. Chapter 2 verse 1 to 10. Ayan. Ang sabi po dito, verse 9 to 10 po. Ang sabi po ay, mga kapatid, tiyak na natatandaan pa ninyo kung paano kami 1 Thessalonica. Ayan, chapter 2, verse 9 to 10. Sabi po, paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak
dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. Amen? So dito po talagang ipinapakita po dito na marami po ang lilitaw. Ano po, at taglay po ang kapangyarihan daw po ni Satanas. At maraming gagawin po na lahat ng uri ng panlilinlang, kagaya po ng mga himala at kababalaghan. At sabi rin naman po sa 1 John chapter 4 verse 1, subukin ninyo ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. So dito po, ipinapahiwatig po dito na dapat tayo po ano po ay hindi agad-agad naniniwala or madaling iligaw. Amen. Hindi kasi dapat na tayo po ay kung saan parang narinig natin na katuruan na ganun na parang tumutugma sa iyong pinagdaraanan at ikaw ay na-bless, ay parang sa tingin mo ayun na yung katotohanan. Amen. Ang katotohanan po wala po yang kinalaman sa iyong nararanasan sa iyong emosyon, wala po yang nararanasan kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Yan po ay lagi po dapat na naka-align po sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya nga minsan tayo po dahil sa dami rin natin at tayo rin po is kumakapit minsan sa atin pong mga emosyon. Kaya ang dali rin po nating maligaw eh. Kaya nga minsan kapag po may nakakausap tayo na hindi ganun kalalim sa salita ng Diyos at dahil sa ikaw ay may pinagdaraanan, iba yung kanyang advice. Naka-encounter na ba kayo ng ganon? Na ang advice is, okay lang yan. Basta tama naman yung iyong wala ka namang tinatapakan na tao. Di ba yung mga ganon na advice na parang ang tunog ay parang nakaka-comfort sa'yo, sa flesh mo, pero hindi siya nakabase sa katotohanan ng Diyos. Amen? Hindi siya nakabase. Kagaya nga po nung sinabi ko na na-share ko rin po dito, na yung isa ko nga pong nahipag, na talagang nagkaroon siya ng, iniwan niya ang kanyang pamilya, nagkaroon siya. And then ngayong mananampalataya na nga po ako is inaabot ko nga po may mga pagkakataon po talaga na dahil sa parang ayaw mo na ma-offend siya, ayaw mo na so siguro darating din yung iba kasi ang magiging payo is kahit nga ang magiging payo na lang is para siya ay ano ba to, yung maging confident doon sa kanyang sa kanyang decision. Pero mali eh. Mali, 'di ba? Kasi hindi mo alam, kung hindi mo alam ang katotohanan ng Diyos at mali yung naging advice mo, ikaw ang unang naligaw. Ikaw ang unang nalinlang. Amen? Bago pa malinlang yung pagsasabihan mo, kung hindi ka rooted and grounded sa salita ng Diyos, hindi mo nakikita na ikaw pala ang totoong ligaw. Nandamay ka lang po. Amen? Ganyan po ka-worse yung mga sinasabi dito na dapat mag-ingat po tayo sa mga bulaang propeta, bulaang Kristo. Kasi kami po ako po yung nagpapasalamat una sa lahat na may naririto po ang ating Pastor Ami. And willing po ako na kung halimbawa po may mga nabitawan din po ako. Kasi pananagutan ko rin naman po kasi yun. Pananagutan ko yun sa lahat ng makikinig. Kaya nga po, naroon na nga lang po na yung laging pagsisik ng wisdom ng banal na espiritu. Kasi ang hirap po na ikaw yung pinagmula ng maling katuruan. Ikaw yung pinagmula ng maling ng maling mga na hindi nakabase sa katotohanan. Oo, madali sa ating mag-advise, lalo na kung nakikita natin na natutuwa yung naririnig dun sa ating sinasabi, na parang natutuwa siya, nako-comfort siya. Akala natin is natin siya, nadala natin siya sa katotohanan. Pero hindi natin alam na nung araw na yon, nung time na kausap mo siya, maaaring natuwa siya. Pero dahil sa hindi naman magtatagal ang inyong pagsasama, hindi mo na uli siya malalaman kung ano na ang kanyang gagawin, di ba? Baka naging instrumento ka pa para mas lalo pang malagay siya sa kasalanan. Kaya minsan, rin ano ba to,
ano pa lang magiging advance na tayo kung ano man yung sasabihin sa atin ng tao. Dapat naroon agad yung acceptance natin Dahil si Kristo naman talaga hindi rin naman siya in-embrace ng lahat ng nakakapakinig sa kanya. Even niya sarili niyang bayan, ano po. Kaya nga, talagang sa atin po, laging kaakibat na talaga rin po na, na kung nasa atin ang katotohanan, hindi lahat ay matutuwa sa ating sasabihin. Hindi lahat ay maniniwala sa ating sasabihin. At hindi lahat ay tatanggap sa atin pong sasabihin. Amen. Pero salamat sa Panginoon dahil pinag-iingat po tayo ng Panginoon mula po dito sa Mateo 24 na maging tayo mapagbatyag, lagi tayong magsuri ng salita ng Diyos. At huwag po tayong matakot magpaturo. Amen. Huwag po tayong magdi-depend or mananangan sa sarili po nating understanding. Huwag po tayong mananangan sa sarili po nating knowledge. Kahit na po feeling mo is ikay nagagamit at kagamit-gamit ka na, kahit na ang dami sa'yong nag-i-invite na pwede bang ikay maging speaker, di ba? Hindi yun patungkol sa kakayahan mo Amen? Ang gagawin mo, ang itataas mo, ang hihingin mo, ang dapat na ma-deliver mo ay nakabase pa rin sa kung ano ba yung katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Kaya, napakahalaga na yun, magpaturo tayo, magpa-mentor tayo, huwag tayong mahihiya. Huwag tayong magtanong sa mga, yan sa na pastora, kasi sa mga pastor na atin pong naririnig. At siguro sa umpisa, alam niyo ba yung salitang kapag tayo nahihiya dahil ano yun, isang way po yun na tayo po'y nalilinlang Kasi ayaw mong mas mag-dig in pa sa salita ng Diyos. Ano po? Kaya yun, maging open lang po tayo, maging open tayo sa panahon na maging tapat din tayo na hindi natin to alam at kailangan natin ang isa't isa. Kaya nga ngayon, ako talagang kailangan ko rin po kayo sa ganito. Kasi po, ito po is, yung atin pong tinatalakay dito is a very complicated na teksto. Very complicated na teksto. Siguro sa atin, akala lang natin yung kapighatian, pagdurusa, hindi. Marami kasing pwede tayong pagdaanan. At kung hindi ka tiwala sa katotohanan ng salita ng Diyos, matatakot ka sa mangyayari. At pwede mong itanong, ligtas kaya ako? Ganyan. Alam niyo po, nung una po akong humandle ng Bible study, may kasama po akong isang reverendo. Meron po akong nasabi doon na, na, na parang, ang sinabi ko po is, sure ba ako na ako ba ay ligtas, yung ganyan. Alam niyo po, on the spot, kinorek po niya ako. At ngayon po, baon-baon ko po yung correction niya ngayon. Kinorek po niya ako on the spot. Sinabi po niya na, tayong mananampalataya, dapat laging nasa isip natin, ligtas tayo. Amen? So yung mga ganun pong pagkakataon, yung mga ganung correction po, yung pong mga ganyan, yun po ay natin, pag-ingatan po natin. Amen, pag-ingatan po natin. Kasi marami talagang pwedeng makaligaw po sa atin pong pananampalataya. Kagaya po ng dito po sa pinag-iingat tayo sa mga bulaang propeta. Ako po kasi dati po is, ang first job ko po is sa hospital po. Ako po ay sa finance department po At ako po ay taga-gawa ng payroll ng lahat ng empleyado ng hospital, private hospital po. Ako po ang gumagawa, nagre-release ng pera ng payroll, nag-a-accept ng mga payment din, ng lahat po ng mga pasyente dahil nasa cashier din po ako minsan. At isa po sa akin pong, minaster ay kilalanin ang tunay na pera. Yun po yung minaster ko po. At hindi ko minaster yung makita ko agad ang peke doon sa perang hahawakan ko. Amen. Kagaya rin po yan ng atin pong pananampalataya. Ang pinakamahusay po na panlaban sa maling aral, ay ang malalim na pagkakakilala po natin kay Kristo at sa kanyang salita.
Hindi po dapat nakilala mo si Kristo pero hindi mo alam ang kanyang salita. At hindi ka nananangan sa salita ng Diyos na ito ay katotohanan. Amen? Kagaya nung isa rin po sa narinig ko sa isang pastor po natin, ano po, nasabi, hindi na daw dapat tayo nananangan or umaasa sa pangako ng Diyos dahil nilalakaran na natin ang pangako ng Diyos. Totoo yun. Diba? Kung alam mong may pangako ang Diyos, dapat ngayon pa lang dito sa lupa habang nabubuhay ka, nararanasan mo na yung pangako ng Diyos. Hindi lamang aantayin mo pang mamatay ka bago mo maranasan ang pangako ng Diyos. Amen? Ito po yung sinasabi ko na hindi ka mapepeke kung kilala mo ang Ama mo, kung kilala mo ang Diyos mo. Amen. Hindi ka kayang pekein kung kilala mo si Kristo at nananangang ka. Amen. Grounded ka, rooted ka sa kanyang mga salita. Dahil hindi lahat ng himala ay mula sa Diyos. At hindi po lahat ng popular na nangangaral ng salita ng Diyos ay tama. At hindi rin po lahat ng espiritual na karanasan ay banal. Hindi po ano. Ang salita ng Diyos ang sukatan po, tanging sukatan ng katotohanan. Ganyan po kahalaga ang atin pong pinag-aaralan. Lahat po, simula po na salita ng Diyos from Genesis to Revelation. Amen. Ang salita po ng Diyos ang sukatan ng katotohanan. Pang-apat po, sabi po sa Mateo chapter 4, verse 27. Amen. Sabi po dito, sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. So, ibig sabihin po, ano po ba ang kidlat? Diba? Lahat naman nakakita na ng kidlat. Di po ba? At kahit ikaw ay nasa loob ng bahay mo, marinig mo, alam mong kidlat yon. Alam mo ang pagkakaiba ng kidlat at kulog. Alam mo ang pagkakaiba ng hangin at ng ulan. Di po ba? So dito, inihalin tulad po sa kidlat. Bakit? Puntos number 4 po natin. Dahil hindi lihim ang pagbabalik ni Kristo. Amen. Sabi doon, sapagkat kung paanong ang kidlat ay lumalabas sa silangan at nakikita hanggang sa kanluran. Diba sabi doon? Gumamit po si Jesus dito ng larawan ng kidlat. Bakit? Ang kidlat po ay biglaan. Amen? Ang kidlat ay biglaan. Kaya nga diba, nakarinig na ba kayo na namatay siya dahil tinamaan ng kidlat? Bakit? Biglaan eh. Nag-aararo, hindi naman niya alam na darating bigla ang kidlat eh. Amen? At hindi rin niya alam na siya ang tatamaan sa napakalawak ng palayan. Amen? Na inaararo, lawak ng lupain. I'm sure marami diyang peso na pwedeng pagtamaan ng kidlat. Pero bakit siya ang tinamaan ng kidlat? So inilarawan dito, gumamit ang Panginoon Jesus ng larawan ng kidlat. Bakit? Dahil isa po sa katangian ng kidlat ay biglaan. Kaya nga sabi, hindi lihim. Ibig sabihin, hindi lihim ang pagbabalik ni Kristo. At wala po sa ating inilihim ang Panginoon. Hindi po niya sa atin ibinigay ito, diba? At hindi po niya sa atin itinago ito. Itong katuruan na ito. Amen? At ang kidlat po ay makapangyarihan. Amen? At ang kidlat po ay nakikita ng lahat. Amen? So, ipinapakita nito na ang pagbabalik ni Kristo ay hindi lihim. Ito pong verse 27, ano po? Ang pagbabalik ni Kristo ay hindi limitado sa isang lugar at hindi mangangailangan ng espesyal na anunsyo upang malaman ng mga tao. Hindi po ganoon. Ano po? Ang pagbabalik ni Kristo. Sabi po sa Gawa, chapter 1, verse 11. Wait lang po ha. Ayan, Gawa chapter 1 verse 11. Sabi po dito, sabi nila, kayong mga taga Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. So ibig sabihin po,
kasama rin po dito na ano, ibig sabihin po dito ay makikita po siya ng lahat. Ano po, kung paano siya nakita sa langit na umakyat, ay makikita rin po siya sa pagbabalik, sabi doon, at makikita ninyong pag-akyat po niya. At sabi naman po sa Pahayag, chapter 1, verse 7, Pahayag chapter 1, verse 7, tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya, magkagayoy nawa. Amen. Sabi po sa Pahayag chapter 1 verse 11. So ipinapakita rito na ang pagbabalik po ni Kristo ay hindi lihim, hindi limitado sa isang lugar lang, at hindi nangangailangan ng espesyal na announcement upang malaman ng tao na si Jesus ay magbabalik. Amen. 'Di ba? Kapag may malakas na na nakidlat sa gabi, hindi mo kailangang sabihin sa mga tao na nangyari yun dahil nakita rin nila yun. Narinig din nila yun. Amen. Nalaman din nila yun na yun ay kidlat. So, ganoon din po ang pagbabalik ni Jesus. Amen. So, hindi natin kailangang habulin ang bawat balitang nagsasabing, babalik si Kristo. Anong gagawin natin? Hindi natin kailangang habulin na kailan darating si Kristo. Yung bang natenga ka na sa pag-aabang ng pag-aabang kung kailan ang pagbalik ni Kristo. Bakit? Dahil kapag siya ay dumating, walang makakaligta. Amen. So, panglima po, sabi po sa Mateo 24 verse 28, ayan, kung nasaan ang bangkay, doon nagkakatipon ang mga buwetre. Ayan. Ito po ay isang pinapatungkol po dito na ang paghatol ng Diyos ay tiyak. Ayan, ang paghatol ng Diyos ay tiyak. Bakit po? Kasi po ito po ay isang kasabihang nagpapakita ng katiyakan ng paghuhukom. Kung nasaan ang bangkay, naroon ang buwetre, sabi doon. Ibig sabihin, ano po ba yung sinasabi dito na buwetre? Ano daw ba yung buwetre? Ang buwetre po ay isang sino po nakakaalam ng buwetre? Ayan, paki-heart po kung alam po ninyo ang buwetre. Ayan, wow, Sis Robilyn, amen. Ayan. Yung iba po, hindi po alam ang buwetre. So, ito po yun Ang buwetre po ay isa po siyang malaking uri ng ibon. Nakabilang po siya sa mga scavenger o yung mga ibong kumakain po ng mga patay na hayop. At ito po ay mahalaga sa kalikasan dahil tumutulong po silang linisin ang kapaligiran sa pamamagitan po ng pag-alis ng mga nabubulok na bangkay ng hayop. Amen. So, ang buwetre po, sabi doon, kung nasaan ang bangkay, doon nagkakatipon ng mga buwetre. Ginamit niya ang isang bagay na pamilyar sa mga tao noon. Ang punto po ay kung paanong tiyak na natatagpuan ng mga buwetre ang bangkay, gayon din po ang pagdating ng paghatol ng Diyos ay tiyak at hindi maiiwasan. Amen. So dito po, bakit po ginamit ang buwetre? Bakit buwetre ang ginamit? Unang-una, upang ipakita ang katiyakan ng paghatol. Kasi kapag may bangkay, natural na darating po ang buwetre. Automatic po na darating ang buwetre. Hindi po nila ito pinapalampas. Amen. So, gayon din po, kapag dumating ang panahon ng paghatol ng Diyos, ito po ay tiyak na mangyayari. At wala pong makakaiwas dito. Pangalawa po, bakit buwetre dito ang ginamit? Upang ipakita na hindi lihim ang pagdating ni Kristo. Sa unang talata, sinabi natin sa Mateo chapter 24 verse 27 na sinabi ni Jesus, ang kanyang pagdating ay parang kidlat na nakikita mula silangan hanggang kanluran. So pagkatapos naman ito, ginamit naman niya ang halimbawa ng buwetre upang sabihin na ang mga tanda po at resulta ng kanyang pagdating ay magiging malinaw at hindi maitatago. At bakit buwetre ang dito? Inilarawan po?
upang ilarawan na ang paghatol ay sumusunod sa kasamaan. Bakit? Sabi kasi doon, kung may bangkay, susunod automatic yung wetre. Di ba sabi doon, no? Kung nasaan ang bangkay, doon nagkakatipon ang mga wetre. So dito, upang ilarawan na ang paghatol ay sumusunod sa kasamaan. Amen? Kung may kasalanan at paghihimagsik ang bawat isa laban sa Diyos, susunod ang kanyang makatarungang paghatol. Amen. Nagigets po mga kapatid? So dito, ang diin po dito ng talata ay hindi yung wetre, kundi ang hindi maiiwasang pagdating ng paghatol at ng paghahari ni Kristo. Amen. Hindi sinabi ni Jesus, ginamit niya ang wetre bilang larawan ng isang bagay na tiyak na dumarating sa tamang lugar. Kaya nga, di ba, kung saan may bangkay, naroroon ang wetre. So, ibig sabihin, tiyak na darating sa tamang lugar ang paghatol ng atin pong Panginoon. Kung paanong natatagpuan ng mga buwetre ang bangkay, gayon din po ang pagdating ni Kristo at ang kanya pong paghatol ay hindi maliligaw. Hindi rin po maaantala at lalo't hindi mapipigilan. Kaya ang tanong ay hindi kung darating ba siya. Amen. Kundi handa ba tayo kapag siya ay dumating? Amen. Handa ba tayo kapag siya ay dumating? Dahil sabi po doon, sabi nga, kung nasaan ang wetre, kung nasaan ang bangkay, naandun po ang wetre. Amen. Ang paghatol ng Diyos ay tiyak. Sabi po sa Galatians chapter 6 verse 7, ang anumang itinatanim ng tao ay siya rin niyang aanihin. Amen. Ibig sabihin, walang makakatakas sa makatarungang paghahatol ng Diyos. Hindi po tayo nananakot dito. Salamat sa salita ng Diyos. Dahil ngayon pa lang, alam mo yun, ano na tayo na, ano ba to? Nare-remind na tayo. Ano po? Sabi doon, ang anumang itinatanim ng tao ay siya rin niyang aanihin. Ang Diyos ay mapagmahal. Tandaan po natin yan. Ngunit siya rin ay banal at makatarungan. Ang kasalanan po ay may katapat na paghuhukom kung walang pagsisisi. Amen po. Ang kasalanan po ay may katapat na paghuhukom kung walang pagsisisi. Amen po. At dito po, sinabi po dito sa akin pong pagtatapos, amen, bilang conclusion ko po, sa Mateo chapter 24 verse 21 to 28 po, muli po ay itinuro po ni Jesus ang limang mahalagang katotohanan po, may dakilang kapighatian na darating, ang Diyos ay may kontrol sa lahat, kahit sa gitna ng kaguluhan, mag-ingat po tayo sa mga bulaang Kristo at mga maling aral, at pagbabalik ni Kristo ay tiyak, makapangyarihan at makikita po ng lahat yan. Makikita po ng lahat ang pagbabalik ni Kristo. At yan daw po ay tiyak, makapangyarihan. Ngayon po, meron pong naging hamon sa akin ang talata pong ito at nawa po ay naging hamon din po sa bawat isa. Nawa po sa pakikinig po ninyo is na-open po yung inyong spiritual ear, at patuloy po na nagkaroon nga ng tanim sa puso po dahil naging hamon po sa akin ang mga katanungan na handa ba ako kung bumalik si Jesus ngayon? Sabi kasi parang kidlat walang nakakaalam, biglaan. Di po ba? So handa ba ako na bumalik si Jesus ngayon? At naging hamon din po sa akin ang talata pong ito na, nakaugat ba ang aking pananampalataya sa katotohanan ng salita ng Diyos? O ito'y nakaugat lamang sa mga taong gusto kong pakinggan o sa akin pong pinagdaraanan o sa lahat ng nararanasan ko? Amen. Yung bang aking pananampalataya ay nakaugat lamang na nagiging active lang ba ito sa panahon na naiiraos ko ang lahat ng aking problema? Pero paano naman kung sa panahon na merong pagtitiis,
may kapighatian. At medyo humahaba yung panahon na yun. Still ba, yung aking pananampalataya ay nakaugat pa rin sa kung ano yung katotohanan ng salita ng Diyos na sinabi ng Diyos. Walang ibibigay sa atin na hindi natin kakayanin. At paiikliin ng Panginoon ang ating mga pagtitiis, kapighatian sa kanyang mga hinirang. Amen? At pangatlo pong naging hamon sa akin, naninindigan ba ako kay Kristo kahit sa panahon ng pagsubok? O gumagawa ako ng mga sarili kong plano at saka ko lang sasabihin, thank you Lord. Amen? Alam niyo po, isa po sa panahon na tayo may pagsubok, nawa mamutawi na agad sa bibig natin, Lord, thank you in advance. Bakit? Kasi alam mo na nandyan ang tulong ng Panginoon sa'yo. Lord, thank you in advance. Amen. The more na sinasabi mo na nagpapa-advance ka na agad, the more na nahihirapan ka, the more na nalulungkot ka, the more na kinukulang ka, the more mong pasalamatan in advance ang Panginoon. Amen. Dahil alam mo na nakikita na niya, hindi lang yung umpisa, yung dulo ng iyong pinagdaraanan, alam na ng Panginoon ang katapusan niyan. Kaya, magpa-thank you in advance ka. Amen? So dito po, huwag po tayong mabuhay sa takot sa mga huling araw. Sa halip po ay mamuhay na tayo ngayon sa pananampalataya. Mamuhay na po tayo ngayon na may kabanalan. At syempre po, mamuhay na po tayo ng may paghahanda. Isa pong patotoo, po? Ito po, ang focus po ng Mateo 24 ay hindi ang paghula ng petsa ng wakas Hindi naman, wala naman talagang makakahula Hindi ko nga lang po alam pero kasi sa mga theologians po talagang meron silang mga yung period po. Awan ko po kung natatakal din po yan ng iba. Yung period po sa umpisa, tapos yung period po dun sa dulo, may mga tawag po sila sa ganoon, po. Pero, ang focus po ng Mateo 24 ay hindi para paghulain tayo, kung kailan ba ang petsa talaga ng wakas, kundi ang pagiging tapat hanggang sa dumating si Kristo. Sabi po sa Mateo 24 verse 13, napag-aralan po natin yan ng mga nakaraan. Ang nagtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Po? So wag po tayong matakot na doon sa mga darating na bukas. Amen? Kundi sabi ko nga, mamuhay ka ng may pananampalataya ngayon. Mamuhay ka ng may kabanalan ngayon. At mamuhay ka ng may paghahanda ngayon. Bilang patotoo po, nung Saturday po is, may Bible study po akong pupuntahan. Grabe po, umaga pa lang, actually, Friday pa lang talagang sobrang excited na ako. Alam niyo yung notebook ko, pinupuno ko siya ng kung paano gagawin yung opening prayer, yung worship, kung ano yung kakantahin, po. Tapos yung mga tatayo doon, yung mga nanay ko na leader doon sa gawain, at syempre may kabataan po akong 3 na nililid rin para maging leader po ng kabataan din, sila yung manguna doon. At syempre po may part din po doon na pambata kasi talaga naman yung gawain na yun is children ministry. Kanya nga lang po is na-abandon na, hinawakan ko na po yung matatanda at yung mga kabataan. 3 po. Imagine niyo po, pumunta ako doon ng after lunch. Nakauwi po ako mag-aalas 7 ng gabi. At sobrang pagod po talaga, Pero, sobra po nung Saturday, sobrang kulimlim, sobrang madilim, ang dagim, may kulog-kulog. Ngayon po, 2 nanay na po ang nag-chat sa akin noon. Ate Meds, tuloy ba tayo? Kasi pinahanda ko na umaga pa lang yung pupwestuhan, At sabi ko oo, tuloy tayo. Nung unang nag-chat sa akin, ganon, talagang andun pa rin yung paninindigan ko na, oo, sige, tuloy tayo, Nung may mag-chat na sa akin na pangalawa, Ate Meds, mukhang ang lakas ng ulanin. Sabi niya gano'n, Alam mo naman yung pwesto natin dito, sobrang maputik, hindi nga makakapasok ang tricycle, lulubog ang gulong. Yung mga ganong salita. Tuloy po ba tayo? Sabi niya gano'n, Tapos sabi ko, medyo ako,
Ay, 'di bago ako sumagot siyempre nagkaroon ng minuto pa. Sabi ko, "Oo, tuloy tayo." Eto na po, yung akin na po mismong, si nanay yung nanay-nanayan ko po na ka-worker ko po sa church, dalawa po kasi kaming humahayo dun. Imaginin mo po nabi-bless ako dun ano, siya po yung kasama ko sa pag-e-evangelist doon is ano po siya, 74 years old. Ay, ang lakas-lakas pa po. Kasama ko rin siya sa intercessory. Ano pong hawakan kong ministry, hindi yun sa akin na hiwalay. 4 years ko na po yung kasama sa ano, kahit nga po sa ano, pa-program lang do'n, kahit nga po dati pag-o-opening prayer ko, gusto niya kasama ko siya sa lineup. Sobra po yung sinani ano. Siya na po yung nag-chat, sabi niya, "Ate Meds, mukhang malakas ang ulanin. Hindi ko alam kung kakayanin ko." Sabi niya, "At ako ay medyo masama ang pakiramdam." Sabi niya gano'n. Medyo ano daw siya, may ubo-sipon. So, hindi ko naman talagang 'pag doon pa lang po, "Handa ka ba? Ano ba yung pinanghahawakan mo?" Amen. Alam niyo po, glory to God. Sabi ko lang, "Hindi po nanay, kailangan ko po itong maipamahagi, eh." Alam niyo yun? Kasi nag-prepare ako umaga pa lang po. Nagbawas ako sa aming bigasan talaga ng nagkilo-kilo po ako ng bigas. Kasi alam ko po na ano, alam ko po na magbabahay-bahay ako at naka-schedule po 'yun nung Saturday. Kaya nga sila po ay ginather ko. 'Yung lahat ng hindi nakaka-attend sabi ko baka sila'y nahihiya lang. Kung hindi sila makapunta sa gawain, sila naman ay mga nariyan lamang, kalalapit lamang. Tayo ang magdadala sa kanila ng salita ng Diyos. So 'yun po 'yung naging preparation ko, hanggang sa sabi ko, "Teka, ano ko lang 'to," ganyan. Sabi ko, hindi ko pinaalam sa asawa ko na may hawak pa akong 1K pambayad namin ngayon ng wifi kasi mapuputulan na ngayong Monday ano. Tuloy, hindi, kailangan 'to, Alam niyo iniisip ko, paano kung hindi maibigay itong bigas na 'to? Alam mo yun? Paano kung may pupuntahan pala ako dun na walang kakainin? Alam mo yun? Sabi ko, "Lloyd, hindi, talagang sabi ko, "Hindi, Nay, tuloy tayo, Nay." Sabi kong gano'n, "Tuloy tayo, Nay." Tuloy kami, grabe po nung pagbibiyahe namin ang dilim-dilim, dilim. Ultimo nga po yung tricycle na inarkila ko, sabi, "Abay tayo po ba'y ano, saan po ba yun? Dahil ngayon lang po ako nakapasok sa ganitong lugar," sabi niya. Tapos sabi naku malakas na po ang ulanin, talagang ginaganon kami. Alam niyo po nung the moment na nag-worship na kami dun sa ilang na lugar na yun at nagbahay-bahay na kami hanggang sa makauwi ako ng 7:00 ni hindi po kami nabasa ng ulan. Ni hindi po kami nabasa ng ulan dahil wala pong ulan na nangyari. Amen. Ni hindi bumagsak ang ulan at napakarami pong taong napagpala. 7 pamilya po ang nagpa-line up ng Bible study. Kaya po, ang mangyayari po sa Saturday is bawat pamilyang pupuntahan namin, isang pamilya, isang schedule. Imagine niyo yung unang excited na nagpa-schedule, first time ko mapuntahan doon sa tahanan nila, may nakaratay na anak. At imagine mo po yung maaabot ng salita ng Diyos, asawa niya at kanyang mga anak at mga apo niya. Ilang 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 kaluluwa yung nasa loob ng tahanan sa pamamagitan lamang ng 1 kilong bigas na amin pong at saka sa pamamagitan ng ano yun, ng salita ng Diyos na hindi, kailangan ko 'tong ituloy, kailangan ko 'tong ibigay, kailangan silang maabot ng salita ng Diyos. Alam niyo hindi hindi siya kailangang maantala. Sabi dito, kung hihintayin ko pa yung sa susunod na antala na ang gawain, hindi siya kailangang maantala. Alam niyo po, glory to God, hindi lang po yung 1K na nailabas ko, higit pa po sa 4 times ang bumalik ngayong araw na 'to. Hindi ko alam, gano'n, gano'n, Kaya nga po, sa atin po, huwag tayong hintay ng hintay kung kailan darating si Kristo. Yung atin pong kahandaan, yung atin pong pananampalataya, at yung atin pong kabanalan. Amen. Oo, hindi naman tayo perfect. Pero once na everyday, isinusurrender natin yung lahat ng mangyayari sa araw na yon. Inihahanda mo na ang sarili mo. Sa lahat man ng anumang nakaabang na kapigatian dyan. Pero once na sinurrender mo at ipinagkatiwala mo sa Panginoon,
hindi ka bibiguin ng Panginoon. Sabi nga, may katapusan ng paghihirap eh. Pero ang katapatan ng Diyos, di ba? Walang kapantay ang katapatan ng Diyos. Amen po. At salamat po sa salita ng Diyos. Nawa po ang lahat po ay nakarelate. Nawa po ang lahat po ay may mga matinding mga preparation na ginawa sa kanila pong pag-i-insight. Ano po? At Panginoon na po ang magbabalik ng lubos-lubos na pagpapala po sa inyo pong lahat. Amen. Glory to God. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa araw na to, Lord. Purihin ka, Ama. Dakilain ka, Panginoon. Salamat po, Lord God, na muli mo po ako, Lord God, na nagamit. Lord, ako po ay nagpapabalot, nagpapaselyo, Panginoon, ng banal mong dugo, Panginoon. Anuman ang madaranas, Panginoon, anuman ang nakalain. Thank you in advance. Thank you in advance, Panginoon. Thank you in advance. All glory belongs to you, Panginoon. Wala po akong ibang pagbabalikan ng lahat ng ito, Lord God. Ang lahat ay kaloob mo, Panginoon. At wala po akong pag-aari, Panginoon, Lord God. Even ang mga kapatid ko na naririto, Lord God. Ultimong hininga namin ay hindi namin kayang dugtungan kahit isang segundo, Panginoon. Kaya marapat lamang, Panginoon, Lord God, na mag-glorify ka, Panginoon, sa amin pong mga buhay ngayong gabing ito at hindi po papayag ang bawat isa, Panginoon Lord God, na hindi ka mag-glorify, Panginoon, sa kanila pong mga buhay. Ihanda mo kami, Panginoon, at patuloy, Lord God, na maging rooted pa nga po kami sa banal mong salita at sa katotohanan, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa mga tao na naririto, Lord God. Patuloy, Panginoon, Lord God, na kinatagpo mo nga po, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa. Lalo tigit, Panginoon, ang aming pong spiritual. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo ko po ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba. In Jesus' name, amen and amen. Amen po, and back to you po, Sister Robilyn. Amen po.